Day 3 na ng pangangalampag ng ilang transport group para buwagin ang DOTR SAIC dahil sa umano'y panggigipit nito sa traditional jeepney drivers. Tinabla rin nila ang balitang sasama na sila sa Public Transport Modernization Program. Narito ang agenda report ni Just Ignacio. Hindi alintana ng Manibela ang buhos ng ulan pagdating sa kanilang tigil pasada at kilos protesta sa Philcoa, Quezon City. Panawagan pa rin ng transport group ang pagbuwag sa Special Action and Intelligence Committee for Transportation o SAIC ng DOTR na umano'y ginigipit sila. Ayon kay Manibela Chairman Marvel Buena, aabot sa 15,000 ang nakiisa sa tigil pasada sa NCR, Laguna, Cavite, Rizal at Bulacan. Nakatakda rin sanang kalampagin ng Manibela ang opisina ng DOTR. Pero sa mensahe ni Valbuena sa Billionaire News Channel, wala na raw munang pagkilo sa DOTR dahil nagkausap na sila ng LTFRB. Kanila na rin daw naparating kay Acting Transport Secretary Giovanni Lopez ang kanilang mga hinaing. Kabilang pa rin dito ang Public Transportation Modernization Program na kanilang tinututulan. Ayon sa dating LTFRB chairman na ngayon ay chairman na ng Office of Transport Cooperatives o OTC na si Atty. Chofelo Guadis, sasama na raw ang Manibela at Piston sa programa. Kinausap na ho natin ang Manibela. Sila ho ay pumayag na umanib na sa programa. Kausap na rin po natin si Modi Floranda ng Piston. Sila po ay aanib sa programa. Sila po ay mabibigyan ng pagkakataon para po pumasada ulit. May mga ruta ho kaming binibigay sa kanila and pwede muna silang pumasada habang pinaprocess po yung kanilang application. Pero sa eksklusibong panayam ng Abante Radio kay Valbuena nitong umaga, sinabi niyang imbento lang ito. Kami sa kanila, siguro ho malaking joke yan para kay nagaling kay Chairman Chofelo Guadis. Siguro nagbibiro lang siya. Iniintindi na lang namin pero wala ho kaming ganung usapan. At wala ho kaming ipinapahayag na kami ay sasali sa kooperatiba o magko-consolidate ho kami. Sa panayam naman ng Billionaire News Channel kay Modi Floranda ng Piston, sinabi niyang wala pang ganong pag-uusap. Actually, iba po yung pagkunawa ng dating chairman ng LTFRB. Meron po kami mga opsyon na inilatag sa kanya nung panahon siya yung secretary, siya yung chairman. Una, yung bukas kami doon sa usapin ng kooperatiba. Pero yung sinasabi namin yung as-is kooperatiba, ibig sabihin yan, hindi siya consortium, hindi siya monopolyado ng isang kooperatiba o isang corporation, kundi mananatili yung individual na mga pag-aari ng mga individual na mga operator. Nakatakda daw nilang kausapin muna ang bagong LTFRB chairman na si Atty. Vigor D. Mendoza hinggil sa modernization program. At bukas naman din daw ang kanilang linya para kay Guadis. Para sa agenda, Just Ignacio, Billionaire News Channel.